Hello, good morning mga guys. Ito pala, pag naglagay ka ng tawag dito, framing sa veranda. Ang ginawa namin dito, gumamit kami ng 2x3 na mahogany. Solid mahogany yan. Tapos ang distansya is 40 cm. Tapos mahogany rin ang sahig. Nag-router kami niyan para idikit sila. Nag-router kami para ididikit yung dalawa. Actually not dalawa, lahat sila magkadikit para walang agwat. So dati nagkamali kami dito. Malaki yung gap, kaya medyo gumaganyan yung sahig. So ngayon binago namin, kaya ngayon matibay na. Saka may ano siya, may support na angular bar, kasi yung poste namin tubo. Ito ay low cost rest house lamang. Yung veranda nipa yung bubong, at saka amakan yung walling ng buong bahay, pero half concrete. Sa loob naman ay hardiplex. So ito masilihan na ng skim coat yung walling, kasi darating yung bintana baka bukas o mamayang hapon ang i-install sila ng 798 series na framing. So ito yung sahig. Magkano nga sahig, me? Magkano isa? 195. 195, 60 by 60. Ang ano kasi nag-sale sila, kaya binili namin. Oo, naka-save kami ng 200. Yan. Tsaka yung sa toilet, ganun din. Mumurahin lang nilagay namin. Pero maganda naman. Ngayon ko lang na ano pala guys, na pag naglagay ka ng walling, ng tile sa wall, is pure cement, walang halong buhangin para didikit. Kasi minsan meron din iba naglalagay ng tile sa wall, may halong buhangin, kaya medyo delikado po yan, matatanggal. So, ito yung tapos na liha na hardiplex. Then pipinturahan namin ng primer tulad nito, naka-finish na ito dito. Yan. Yan lang ang hindi pa, kasi yung electrical papasok dyan. Pero ito na yung kalalabasan, no? Yan. Ito, simento to. Ito ay hardiplex. So, matibay naman. So, yung mga kanto-kanto, binatakan na, lagyan namin ng batak, no? O tawag dito sa English yung ano yung English ng batak? No. Masilya, bahala na. Ano ba yung tawag dyan? Yan. Oh, nilagyan namin ng ano talaga, yung masilya talaga na ano, body filler. Oh, hindi namin ginamitan ng
skim coat. Ito parang simento, no? Pero hardiplex ito. Ito ngayon, hindi pa tapos. Yan. Ito, puro sale lang ito. Kasi nga, para makakatipid. Ito yung rest house namin para weekends, nandito yung mga bata. Apo, dito sila. Ito yung decorative. Yan ang ilalagay namin dyan sa labas. Dyan. Sa railings na yan dyan. Maglalagay kami ng railings. Then sa gitna, yun. Tapos yung ikikisami namin dito ay ano rin, tawag dito amakan. Yung amakan, oh. Hindi pa na varnish, babarnisan pa yan. Ito, kahoy na to, sulit mahogani yan lahat. Kasi dito sa amin, dito sa farm namin, maraming mahogani. So, mura ang kahoy dito. Hindi tulad sa syudad na medyo may kamahalan. Oh, Shal, yan tubig, Shal. Tubig. May ice dito, Shal. Gusto ka? Okay. So, yung electrical, kami na rin ang mag-DIY nito. Medyo may alam tayo ng konti dito, pero mas maganda talaga sana kung mayroon talagang electrician na ano. Pero actually, kaya-kaya naman. Nag-install kami, pinadaan namin dyan sa sahig. Tapos maglagay lang kami ng poste doon. So ito guys ay 3 kwarto. Hindi naman kalakihan. Hindi ko na nga nilagyan ng hindi ko na nilagyan ng CR dito sa master kasi lalong liliit kapag may CR. Kaya isa na lang. Anyway, malapit lang naman. So matibay ang hardiplex. Kasi malayo sa sunog at saka sa anay, hindi rin kakainin ng anay ang hardiplex, no? Tapos guys, ang tip ko sa inyo, lahat ng kahoy, makukulamber man yan o mamahogani, mahard o ano klaseng hardwood man, i-treat nyo ng solidnom, anti-anay. Ang ginawa ko, tinuro din sa amin ng gumagawa ng yung mga bahay kubo, yung solidnom daw na colorless, haluan mo ng diesel, i-mix mo sa diesel at saka mo ngayon i-apply. So yan ang ginamit namin, yun ang ginawa namin. Ito guys, pinabakho ko ito kasi yung lupa namin dito ay patirik. Ayan, oh. So dito ko sa bakho. So sa ngayon itatanggalin pa yan para medyo lalaki dito banda. Yung kahoy na yun nakatayo guys, oh. Ano yan yung Jumelina. Maraming hardwood kasi dito sa amin, yung sa tanim namin. Jumelina ito. So i-apply na naman namin to sa kusina. Maglalagay kami sa kusina kasi mayroon akong natirang itong tawag dito, granite. Granite ito, mabigat masyado. Ayan. Ano ko to sa sink. Ang granite pala na Galaxy, yung Black Galaxy, yung parang may na sparkling, ay nagkakahalaga dito ng 7,800 ba yun?
May 7.8 ba, no? Oh. 7.9. So, ito na. Ang electrical natin. So, kailangan, tsaka ito sa breaker, no? Nagbutas na kami para sa breaker. Lulusot doon. Kasi itong bahay na to, maglalagay kami ng mga double throw kasi magiging solar din ang gagamitin namin dito. Solar din palang gagamitin. Tulad sa bahay namin sa Prater Cebu, naka-fully solar kami. So dito, gamitan namin ng solar din kasi nga mainit dito. Tsaka yung isosupply namin sa piggery at saka sa manukan ay solar din. So na kuryente. So mayroon nga kami diyan, oh. Yan, oh. Yan ang nagsusupply ng incubator namin sa itlog ng manok at saka itik. Yan. So magpupuste kami diyan, dugtong dito, palusot dito. Tapos ang i-power namin sa tubig kasi ngayon ay kuryente talaga ng utility. Yan, tubig yan. Yan. Medyo malaki-laki din ang monthly bills sa kuryente. Kaya magso-solar na. Okay guys, yan lang muna. I-update ko kayo pag matapos na yung bahay. Hopefully isang linggo na lang o 2 linggo medyo pwede na matirhan to. Naghihintay lang ako sa installer ng sahig, baka mga Friday o next week may install na. Thank you, yan lang muna.